Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay muli na sa ating morning devotion. So, December 18 po tayo, day 352 ng ating daily Bible reading plan. Matatagpuan po sa Acts 5 and 6. Okay, Acts 5 and 6 na tayo. Ang ating passage for today po ay nasa Acts 5 verses 17 to 41, na kung saan ng mga apostles ni Christ ay pinapersecute, no? At mababasa natin dito paano nila pinagtagumpayan ang mga persecution na ito patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, kanyang pagkabuhay na magulit. At totoo, marami ang mga Sadducees na hindi naniwala sa pagkabuhay na maguli ang tumutulig sa kanila, nagpe-persecute. So, dito nga po ay mababasa natin yung pagsagot ni Peter sa Acts 5:29 at doon po tayo magfo-focus, no? Yung ating focus verse, Acts 5:29. Ang sabi sa Acts 5:29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, "Ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao." Kung babalikan natin ng chapter 4 ng Acts, mababasa natin doon kung paano boldly, no, and courageously na nag-preach sila Paul kasama si John at ang mga ibang apostles. At dahil doon, maraming sumampalataya kay Kristo, nasa 5,000 men ang sinabi dito sa Acts 4. At dahil doon pa rin, ang mga Sadducees, no, at ang mga pinuno doon sa temple courts ay patuloy na sila ay minamatyagan, at ang totoo sila ay pinakulong. Okay, pinakulong sila. So sa pamamagitan ng Sanhedrin, ito yung mga bumubuo sa temple courts, yung Jewish Council, kasama na dito yung mga high priest, sila ay inaresto at nagkaroon ng dahil sa malawakang mga miracle, katulad ng paggaling doon sa Beautiful Gate nga, na nagkaroon ng maraming tao, nakasaksi ang maraming tao at nagkaroon nga ng conversion. At na-threaten ang mga Sadducees dito sa doctrine nito ng resurrection. At patuloy na sila ay kumikilos upang nga po ay maaresto itong mga apostles ni Jesus sa pangungunan ni Peter and John, at sila ay nagtagumpay. Okay? Nagtagumpay sila, at ang pinakamaganda dito, habang sila ay nasa kulungan, may isang anghel na tumulong sila upang makalabas sila sa kulungan nang hindi na alam ng mga jail guards. Dahil kinabukasan, nung sila ay harap na sa Sanhedrin, no, sa temple courts, ay nagugulat dahil nakalak ang mga pintuan ng kulungan, pero wala na yung mga tao doon, itong sila Peter. Tapos may nagsabi sa kanila na sila ay dududa sa plaza na nagtuturo ulit patungkol sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. Okay? At sila ay pinatawag, at sa pamamagitan ni Gamaliel, hindi na sila muling ikinulong, pero sila ay pinaghahagupit at binalaan na wag na silang mangaral patungkol sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. Okay? So, makita natin dito sa ating passage, Acts 5:17 to 41, no, na bagamat sila ay nakulong, pinalaya, inagupit, ay matapang pa rin sinagot ni Pedro ang kanilang mga accusation against them. At ito nga ay pagbibigay diin dun sa kanilang mga turo, no, na si Kristo ay buhay, at ang kanilang katapangan ay nanggagaling dito kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kaya nga ang sabi ulit ni Peter dun sa Acts 5:29,
Sumagot si Peter, sabi niya, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. We must obey God rather than human beings. Kaya nga po yung ating title, Get Out of Your Comfort Zone. No? Tayo ay umalis doon sa ating lugar na kung saan tayo ay komportable. So yung pahayag po dito ni Peter, dito sa ating binasa ay nag-establish yung ultimate authority ng ating Panginoong Diyos na tumatawag sa ating mga believers na magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi kailanman pwedeng matinag, no? Yung ating katapatan sa Kanya nang walang pag-aalinlangan. Kahit na yun nga po, may mga human leaders na nagde-demand sa atin na tumahimik tayo patungkol sa gospel truth, pero katulad ni Pedro, ang sabi niya, sa Panginoong Diyos lamang sila susunod. At ito nga ay binibigyan ng highlights yung pagiging faithful obedience sa kabila ng mga opposition na nangyayari. Katulad nga ng mga apostles na ito natin Panginoong Hesus na itinataas siya bilang isang tagapagligtas sa kabila ng kanilang pagkakulong, sa kabila ng kanilang paghagupit sa kanila. Sila ay ang kanilang allegiance ay nasa ating Panginoong Hesus pa rin bilang kanilang Diyos. At dahil dun sa kanilang allegiance na yun, nag-transform, no? Yung resistance doon sa tinatawag nating masayang mission o joyful mission na merong empowerment galing sa ating banal na espiritu. Kaya nga po, katulad ng mga naunang apostles, patuloy nating i-embrace yung boldness o yung pagiging matapang, no? Sa pamamagitan ng pagsik sa banal na espiritu para sa kanyang kapangyarihan upang tayo ay mabuhay ng may katapangan, lalo na pag tayo ay umaharap sa mga pagsalungat, no? O yung tinatawag nating pressure from yung social pressure po, no, na ating kinakarap when we share the gospel. Kasi sabi po dun sa 5:25 to 26, sabi nila Pedro dito, ng bandang huli may taong dumating na nagbalita, ang mga taong kinulong ninyo ay naroon na sa templo at nagtuturo na sa mga tao. Agad na pumunta sa templo ang kapitan ng mga gwardya at ang kanyang mga tauhan at muling dinakip ang mga apostol. So, galing sa kulungan, pinalaya ng anghel, muli nagturo doon sa templo, sa temple courts, at muling pinadakip. So, talagang yung boldness, galing sa banal na espiritu ay hindi pwedeng pigilan. Pangalawa, perseverance o yung pagtsatsaga. Kailangan ma-recognize natin bilang mga Kristiyano sa ating buhay na ito ay hindi ito isang marathon, no, pabilisan. Ito ay isang sprint o yung sabihin nating pagtatapos doon sa karera na ating pinasok. Okay? Kaya nga po magtiyaga tayo na ang ating pananampalataya at ating ministeryo ay ating pagtiyagaan, no? At kahit mahirap ay patuloy natin itong gagawin dahil sa pagsama sa atin ng banal na espiritu. Sabi sa Acts 5:31 to 32, sabi roon, itinaas ng Diyos si Jesus at naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas para tayong mga Hudyo at ay mabigyan ng pagkakataon ng magsisi at sagay mapatawad ang ating mga kasalanan. Nagpapatunay kami, ito si Peter nagsasalita, nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo. At ganoon din ang banal na espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kaya sila nagtsatsaga, meron silang perseverance, hindi dahil lang sa kanilang mga sariling kakayanan, kalakasan, kundi sa pagsama ng banal na espiritu. Okay? So number 1, embrace boldness. Number 2, perseverance. At pangatlo, find joy in suffering. No? Sa kabila ng mga pagdurusa, ando doon ang kagalakan.
Kaya nga po, pag nilayan natin itong mga halimbawa ng mga apostol na ito, at isalang-alang natin kung paano natin tignan yung kanilang mga pagdurusa sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, ang kanilang pananampalataya ay hindi man lamang natinag at naging pagkakataon ito, no, opportunity para ipakita ang kanilang pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Okay? So, verses 40 to 41 ng chapter 5 ng Acts, ang sabi doon, ipinatawag nilang muli ang mga apostol at pinaghagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo pa tungkol kay Jesus at pinalaya sila. Umalis doon ng mga apostol na masayang-masaya. Sipin nyo, ikinulong, inusig, pinaghagupit. Ang sabi dito sa verse 41, umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Kaya nga po yung mga suffering natin when it comes sa ating faith, merong joy meron talagang kasiyahan, no? Kaya po ipakita natin na sa kabila ng lahat, hindi mawawala yung joy of our salvation binigay ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya nga po, bagamat marami sa atin ang lumaki na ang iniisip ang Christianity ay patungkol sa comfort at prosperity, dito nakita natin sa ating passage ngayon sa Acts 5:17 to 42 na yun nga po, hindi ito patungkol, Christianity hindi patungkol sa comfort and prosperity, no? Ibang pinakita dito sa ating mga pinag-usapan. Kaya nga po yung paglilitis dito ni Peter at ni John sa harap ng mga Sanhedrin, no? Ito ay paumpisa pa lamang nung kanilang hinarap ng mga pagdurusa. At kung babasahin pa natin itong buong Acts na ito, makikita natin dito na umabot ito ng kanilang kamatayan. So, we can be sure na anuman ang ating harapin, Jesus is with us. Sa bawat situation, pwede nating sabihin na pwede tayong maging matapang upang ibahagi ang Ebanghelyo. Bakit? Unang-una, dahil sa banal na Espiritu, dahil kay Jesus na nabuhay mula sa mga patay, at sa mga great example na ito ng mga apostol ni Jesus sa pangunguna ni Peter at ni John. Kaya nga po, muli mga kapatid, sa panahon ngayon ng Pasko, opportunity ito sa mga reunions natin sa ating mga kamag-anak na mag-lead tayo ng prayer, no? Prayer, it's all about Jesus. Na bagamat sabi ni Kuya John Tex na persecute siya kasi tagal niya nag-pray doon sa prayer for the food, no? Pero iba yung saya na nalid mo ang iyong mga kamag-anak doon sa Kristo na siyang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat tayo ay masaya, tayo ay nagtsatsaga, tayong lahat ay nagiging matapang, no, sa kabila ng mga persecution. So isang magandang umaga po sa ating lahat at patuloy po tayo na hawakan yung ating pananampalatayang ito para sa ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong banal na Espiritu, nagbigay sa amin ng tapang, ng lakas ng loob, upang patuloy kaming magtiyaga, upang patuloy kami, Panginoon, magkaroon ng joy amidst of persecution. O God, alam namin na ikaw ang dahilan ng langit ng ito. Maraming salamat din po sa mga patotoo ng iyong mga alagad na nauna sa amin, mga tagasunod mo na ipinakita ng ang pagsunod sa iyo, Lord. It's not about comfort and prosperity, but it's all about joy in the midst of suffering, Panginoon. Kaya po, samahan mo kami at patuloy na makita mo ng opportunity na ito na binigay mo sa amin ay maibahagi namin ngayong Kapaskuhan sa mga parties natin na namin na ipakilala ka na ikaw ang dahilan kung bakit kami nagsiselebrate ng Christmas. Marami po salamat aming Diyos at patuloy na samahan mo kami, patuloy, Panginoon. Empower mo kami, Holy Spirit, upang magkaroon kami
ng tapang na ipahayag ka sa lahat ng sulok ng mundong ito bilang mga anak mo na tunay nagmamahal sa iyo. Maraming po salamat to Lord. Let your peace that passes all understanding be with us. Sa matamis na pangalan mo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Pinagpala kapatid at puli ay patuloy tayong mag-ingat, mag-enjoy sa panahon ng Kapaskuhan at patuloy na isa-isip, no? Jesus is the reason for this season. Isang magpagpalang umaga po sa ating lahat.